panibagong taon ng ating pamumuhay sa mundong ibabaw. Now, in this church, we are entering into a new theme that we have. That's why I highly encourage you to attend our 4 weeks of this January as we series the book of Joshua. So every month, we are studying every book of the Bible. So meron tayong 12 months, may 12 tayong Bible ulit na libro ang pag-aaralan. But today, the Lord needs us to study the book of Joshua. That's why I highly encourage you everyone to read. To read it in advance. That is only 24 chapter for you to understand it well, the story. Now, the theme title that we have is Crossing Over from Promise to Possession. So ito yung binigay ng Panginoon sa atin na ating lalakaran. Ano mo ba itong sinasabi na crossing over promise to possession? Ito yung pagtawid. Magmula doon sa ipinangako, papunta doon sa pangahawakan yung pangako. Ito yung nais. Meron ba kayong mga panalangin na ipinapanalangin na for so long in 2024, 2025? Na still, kinikling mo pa rin yung promises, yung yes and amen doon sa promises na yun ng Panginoon. But this year, we will possess what is being promised. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So let us have our faith unto that, na hindi lang ito pangako, kundi ito'y gaganapin ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, gaganapin na ngayon ni Lord yung pangako niya sa'yo. Hallelujah! So this new year, God is not just changing the calendar, He is calling you to change our position. So, ayun, no? So, ito'y pagbabago. Sabi ko, Lord, ano pang libro yung dapat namin pag-aralan ngayong buwan ng January? For us to understand that we need to continue in our lives. Even though there's a lot of challenges happen in the previous month or previous year. But you tell us that we need to continue in our faith. So, the Lord leads us in the book of Joshua. It is a story of transition from wilderness to promise. Magmula doon sa wilderness, papunta doon sa pangako. From delay to destiny, from survival to victory. At ito yung maiintindihan natin ngayong umagang ito. So, hindi ito yung series para sa mga komportable na tao. Komportable na sa paikot-ikot. Kung ikaw yung klase ng tao na kung saan okay na yung nakasanayan, okay na yung sa comfort zone, okay na yung ginagawa natin, nagiging successful naman, may resulta naman kahit konti. Okay na yun, at least nasa safe mode tayo. I tell you, hindi ito yung para sa'yo. Sapagkat itong mensahe ng Panginoon sa atin for the whole month of January, ito ay para sa mga taong handang tumawid. Tanungin mo nga sa katabi mo, handa ka bang tumawid? Mamaya malalaman natin kung ano yung tatawiran ng mga Israelite for us to them to claim the promises. So, kaibigan kapatid, kung pagod ka na sa delay, kung may mga pangako pero walang pakatuparan, kung handa ka ng sumunod at lumaban, ito ay para sa iyo. Pwede mo bang takpikin yung katabi mo, para sa iyo na to. Now, bagong taon, pero hindi lahat pumasok sa bagong taon ay naka-move on. Tama po ba? Nung pagpasok ba ng January 2026, naka-move on ka na? Tingnan mo yung katabi mo kung naka-move on na yan. Meron kasing mga tao na naka-2026 na yung kalendaryo nila, pero naka-2024 pa rin yung puso. Next slide na. Di ba? Merong mga tao, naka-2025 pa rin yung puso. Nagkaroon na ng reset ng petsa, pero hindi pa tayo tapos doon sa proseso ng nakaraan. Nakatali pa rin tayo doon sa mga nakalipas. I hope you are not one of them. Because the only time that you will experience the best of today, if you will let go what happened yesterday or in the past. Now, the question for this new year is not just, what do you want to happen? Hindi ito yung tanong ngayon ng bagong taon eh. Ano ang gusto mong mangyari?
The more important question is, are you ready to change your position? Handa ka bang magbago ng posisyon? O, okay na ako, pastor. Okay na ako dito, pastor. Sa ministry ko, okay na to. Alam mo, kapatid, you have talent in music. Hindi okay na ako mag-ayos ng chair. Alam mo, kapatid, meron kang pinapagawa ang Diyos sa'yo, mas bigger calling. Hindi okay na ako sa ganito. The question this morning is, are you really want to change your position to claim what the yes and amen of the promises? O okay ka na dyan kasi may pressure. Diba? Once I serve the Lord, I given the pastor authority over me in terms of spirituality. Once I serve the Lord, merong mga kailangan na kong isacrifice. Kaya wag na lang kahit I have a gift. Are you with me? Now, ang sabi po dun sa Joshua chapter 1 verses 2. Now then, arise, go over this Jordan and take possession of the land I am giving you. Yun yung sinasabi dito. Now, for us to really appreciate, let me give you at least a short background with the book of Joshua. So, ang sabi dito, bago magsimula si Joshua sa leadership, kailangan natin maintindihan na meron siyang 40 years history together with the Israelites as their leader Moses. Ilang taon sila doon sa wilderness? 40 years. The journey is supposed to be ilan? 2 weeks. But because of hindi tamang puso, murmuring against God, not obeying God's command, it took 40 years journey in the wilderness. Paikot-ikot itong mga Israelita na ito. And if you go back to the history, magmula kay, sino to? Kay Joseph, the dreamer. Nakapasok yung mga Israelita papunta sa Ehipto. Ang sabi po ng Exodus, I think chapter 12, makikita nyo doon, minention doon for 130 years na natili ang mga Israelita sa Ehipto. At pagkatapos namatay ni Joseph, nakalimutan siya ng mga tao. Nagsimula yung pag-aalipin sa mga Israelita for 400 approximately years na pinahirapan na yung mga Israelita. Inalipin, pinahirapan, at dumating yung araw, dininig ng Diyos yung kanilang mga panalangin sa pamamagitan ni Moises, pinangunahan niya yung Exodus. Ang sabi ng Exodus po, ang tawag ng Exodus po, ang meaning po nun, paglalakbay. Pinangunahan niya yung paglalakbay, papalabas doon sa Ehipto, papunta sa pangako, lupang pangako. So pinangunahan niya, tingnan niyo ito. Ano-ano ho yung mga nangyari? Sino hong umati ng Red Sea? Si Lord. Diba? Ginamit niya si Moises, pero si Lord ang umati. Diba? Nakita natin doon kung paano hinati ng Panginoon through the leading of Moises yung dagat. Are you with me? Paano nag-provide ng Panginoon ng pagkain sa desyerto? Paano nag-provide ng Panginoon ng tubig sa desyerto? Now, if you open your Bible in Numbers chapter 14, ito na sana yung time na ibibigay na ng Diyos yung pangako sa kanila. Ito yung story na nagpadala si Lord, inutusan niya si Moises na mag-send ng 12 spy, are you with me, doon sa lupang pangako para silipin what's best on that land. And after few months, bumalik itong mga tao na ito, and then 10 out of 12 nag-send ng report, ng bad report. So only 2 of them, Joshua and Caleb, ang sinabi, let's possess the land. And the 10 of the spies reporting bad report. Are you with me? Ito yung kanilang nangyayari. So umikot sila ng umikot sa deserto ng 40 years. And then, ang sabi doon, nagalit si Lord because of those murmuring. At sabi nila, 20 years old pataas, di na makakapasok sa promised land. May exemption. Excepted si Joshua and Caleb. That's around 40 years old na sila that time. Sila na lang yung adult na makakapasok at lahat mamamatay during the time that they will possessing the land. So, ibig sabihin, yung pababa lamang ang nakapasok. Diba? 19 years old going down except the 2 of the people. So, yun. Because they follow the Lord wholeheartedly. Makikita nyo yan sa Numbers 14:29. And so, and the following verses. Ngayon, eto na yung story. Ngayon, si Joshua ay umarap sa new season.
Nung namatay si Moises, siya na yung next leader. Are you with me? At walang magandang transition during his time. Hindi sinabi doon, matanda na ako, siya na po ang magiging kasunod ko, tinuruan ko siya, minentor ko siya. All of a sudden, si Moises ay nawala, and then you will be the next. Sabi ni Lord, ikaw na yung next. Isipin mo yung new season ni Joshua that time. Ang hirap. Yung bigat ng balikat niya ngayon, nasa kanya na yung buhat-buhat niya ng buong Israel. Diba? Patay na yung leader. Patay na si Moises. Paano yun? Siya yung binigyan ng promise. Ngayon, anong gagawin ko? At pagkatapos noon, nando doon pa sa harapan niya yung Jordan River. When they cross Jordan River, nando lahat ng kaaway. May mga 45 cities, nakita naman nila yun eh. Ang lalaki ng Moab, ang lalaki ng mga pader. Yun yung sinasabi doon na hindi kayang gibain basta-basta lamang. O para sa story na ito, it is a humanly impossible itong mission na to. Kumbaga ito yung mission impossible. Kung nakapanood ka na ng Mission Impossible, sa Bible ito yung Mission Impossible. How they will claim the promised land, ito yung situation nila. They were not warriors. They are not ready to fight those big cities. Pero, ang sabi ng Panginoon dito, God's promise is still valid. Bagamat hindi siya yung unang pinangakuan, valid pa rin yung pangako. Nakuha nyo? Hindi ibig sabihin siya yung nagpasimula, kanya lang yung pangako, kundi dun sa nakaloob. Ngayon, valid pa rin yung sa pangunguna niya. Now, ano yung shocking statement here? Ang sabi ni God, chapter 2, verses 2, Moses, my servant, is dead. Now then, isipin nyo ito. Tingnan nyo ito. Gusto ko nyo makabakas nyo itong katotohanan na ito. Hindi ibig sabihin nung sinabi ni Lord na Moses, my servant, is dead, hindi niya mahal si Moises. Mahal na mahal niya si Moses. Pero makikita nyo yung katotohanan, now then. Kilo, sabi doon, pag now then in Hebrew, that means move on. Continue. Isipin nyo, walang funeral speech. Walang long expectation, walang emotional processing. Hindi sinabi doon sa susunod na verses, nagluksa ang Israel ng isang linggo. Nagluksa ang Israel ng isang buwan dahil wala na yung leader nila. Nalungkot ang buong bayan. Wala. Ang sabi ni God doon, now my servant Moses is dead. Now then, you need to move. Sa Tagalog, patay na yung leader nyo, nawala yung leader nyo, ngayon, kumilos kayo. What crossing over means? Crossing over means not the absence of fear, not the absence of battle or resistance. It means fear is present but obedience follow. May takot pero sumusunod. Opposite exit, but God is with you. May laban, pero kasama ang Diyos. Resistance is real, but the victory is certain. May resistance man, may mga paglaban man na silang haharapin, pero may victory na pangako. And that is crossing over. It is a decision before manifestation. Alam niyo kung ibig sabihin ng decision before manifestation? Kailangan mo munang magdesisyon ngayon bago mo mapanghawakan yung pangako. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo magdesisyon ngayon. It is up to you if you want to move and possess the land or you stay where you are. If you want an extra blessing, you need to do extra miles. Average people receive average reward. Extraordinary people receive extraordinary reward. Now, mamili ka. Over the next 4 weeks, ito po yung ating pag-uusapan. We will learn to prepare our heart, live a holy life, walk in faith, fight God's battle. So much for that. Now, let's entitle the first series of this book. Medyo mahaba lang intro because we started the book. Now, let's entitle this, Rise and Move Forward. Not everything that ends is defeat. Tayo ho'y tumayo at umadbante. Hindi lahat ng pagtatapos ay pagkatalo. Hindi natapos yung 2025, talunan ka na. Are you with me? It is another chapter
that possibly could lead to victory. Yun ho yun. And I want you to stand with me as we read the Bible, the verse that we are pondering. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Now, the big idea is this. Sige, basahin na natin verse. Ang sabi po ng ating verse in chapter 1, verses 1 to 3. Sundan niyo po ako sa inyong mga mata para mas mahigit maintindihan yung maigi. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide. Assistant ni Moises po si Joshua. Moses, my servant, is dead. Sabi ng Panginoon nito, si Lord ang sasalita nito. Now then, I want you to highlight that word. You and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Tingnan niyo yung pangako ng Diyos, pinapalakas niya yung kalooban ni Joshua dito. Ibibigay ko sa iyo lahat. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittites country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. I-claim po natin ito. No one can stand against me all the days of my life, as the Lord says to Joshua. So I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Ito na yung pagpapalakas ng Panginoon. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Inulit ng Panginoon sa verse 7. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Tingnan nyo ito yung sekreto ng pagpapala. Ang sekreto ng pagpapala sa salita ng Diyos. Tingnan nyo ito. Verses 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. If you want to be blessed, meditate the word. I have not commanded you. This will be the third time. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. Now, the big idea that we are talking about this morning, God called us to rise and take possession of His promise, not to stay in the wilderness of our past. Sinasabi dito ng Panginoon na tayo'y kailangan bumangon, hindi manatili doon sa mga nangyari sa nakaraan, for us to possess what is being promised. Ang nais ng Panginoon is not just we know His promises, but to take possession of the promise. Hindi lang dito na alam mo yung pangako ng Panginoon. Sabi niya sa Ephesians chapter 3, verses 20. And my God will supply all my needs. In Philippians 4:19, my God will supply all my needs according to His riches and glories. God is able to do exceedingly more than I ask and imagine. So yun yung Ephesians 3:20. Ang sabi doon, hindi lang ibig sabihin alam mo yung word. Kailangan you possess the word. Akin to, Panginoon. There are 8,400 plus promises in the Bible. 7,400 something of that was being promised to humankind. You need to possess the word to make it reality, to manifest in your life. Sabihin nyo nga po, manifest. Manifest sa atin, nag-manifest yung buhok, manifest na yung buhok. Hindi tayo pinadaan sa wilderness just to stay, kundi dinadaanan lang natin ito. The end of a season or the end of one season is not the end of God's plan. Courage, obedience, and His presence are the key to crossing over. Now, 4 bagay, 4 na bagay lamang po ang gusto ko maintindihan. Number 1, God's work continues. Sabihin nyo nga po ito sabay-sabay on 3, 1, 2, 3, basa. God's ang gawain ng Panginoon, nagpapatuloy. Are you with me? Nagpapatuloy. Kaya nga po doon sa chapter 1, verses 1, opens with a sobering statement. Sabi ng Lord, after the death of Moses, the servant of the Lord. Diba? Nakakalungkot na balita po ito.
para sa mga Israelita. Bakit po ito nakakalungkot? Because Moises was not just a leader for them. He was the greatest figure in Israel history. Kumbaga, walang maipapantay doon sa mga Israelita na may i-compare kay Moises. Bakit po? Because Moises was the deliverer in the Egypt, or from the Egypt. Siya yung ginamit ng Panginoon para mailabas yung mga Israelita papalabas sa Egypto. He is the lawgiver. Siya yung binigyan ng Ten Commandments. The miracle-working prophet. At alam naman natin, ang daming miracle na ginawa ang Panginoon through Moises. Andiyan na yung paghati ng Red Sea. Andiyan na yung pagpo-provide, the pillar of clouds, pagka sila'y nagjo-journey ng mainit, nandiyan yung ulap, the pillar of clouds. Pagka sila'y nagjo-journey ng gabi, nandiyan ang pillar of fire. Andiyan ang pagpo-provide ng Panginoon ng mga pagkain. So Moses became the shepherd of Israel for 40 years. At yung 40 years na yon, hindi madali na mawala yung isang tagapanguna. Masakit yun. Sabihin mo nga sa katabi, masakit yun. So, it is a humanly speaking, Israel future look uncertain. Isipin nyo, Moises is gone, surely the mission is over for them. Sinasabi ng mga Israelita, paano yan? Hindi na tayo makakapunta doon sa lupang pangako. Wala na yung pinakitaan ng vision ng Panginoon. Wala na yung mangunguna sa atin. Balik na lang tayo sa Ehipto. Nawalan na sila ng puso para magpatuloy. Kasi wala yung leader. Isipin nyo ha, baka makarelate tayo. So nasira na kanilang puso doon. Ayaw na namin magpatuloy. Magme-murmur na lang kami. Pwede kasing gato, umiyak na lang sila tapos they go back doon sa old life nila. Kasi wala nang future. Paano pa tayo si Moises ang nangunguna sa atin? Hindi tayo nakapunta sa promised land eh. Paano na yun? Wala na siya. Lalong hindi tayo makakapasok. But then God speak. Tingnan yung sagot ng Panginoon. Moises, my servant, is dead. Now then, arise, go over this Jordan. Hindi sinabi ng Diyos, mag-iiyak muna kayo, magluksa kayo, malungkot kayo, Israel. Bigyan nyo ng panahon na gunitain yung ginawa ni Moises sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, now then, kilos. Ano ang theologically weight of this passage? Moises died, but God did not stop. A servant is gone, but the promise remains. A season is ended, but the assignment continues. Now, the phrase now then is critical. Paano ang critical? In Hebrew thought po, this is a decisive command, not just suggestion. Pag sinabi pong decisive, it's a clear, final. Hindi na pwedeng bawiin. Ganong kalinaw, ito hong now then na ginamit. So, parang sinasabi ng Panginoon dito, the morning is over. The delay is finished. The moment of action has arrived. Tama na yung pag-iyak. Tama na yung pagkalungkot. Tayo, kilos, bangon, kilos. So it's a reminder for us this morning what happened in the past. So, in 2025, we lost more of our good leader. Huh? This church, we lost many good leaders. And it's breaking. If you know the heart of the pastor, I was also breaking. Pero bakit ko kailangan maging strong? Bakit mo rin kailangan maging strong sa stand mo? Because it doesn't mean that I'm breaking. It doesn't mean that I feel this kind of feeling in my heart. Mag-i-stop ako. Are you with me? Kailangan nating bumangon at magpatuloy. Kailangan nating bumangon at i-possess yung pangako. Hindi ibig sabihin na wala ang lahat. We will not claim the yes and amen on the promises. Still, the promise of the Lord remain. Sabi mo nga sa katabi mo, the promise of the Lord still remain. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. If you only know the heart of the pastor should be break with the church. They should be break in the people. But it doesn't mean that we are breaking. We stop. We need to continue. So God does not deny the laws of Moses, but He refused to let grief cancel the destiny. Hindi ibig sabihin, walang pakialam si Lord kay Moises. Mahal niya si Moises.
Mahal na mahal niya. Pero hindi ibig sabihin na itong grieving natin, itong pag-iyak, itong pagtangis, itong pagmumukmuk, pagkalungkot natin, hihinto na tayo to possess what is being promised. Minsan ganun tayo, wala na si leader, paano na natin ito magagawa, wag na natin itong gawin. No. Kung ito'y malinaw na ibinigay sa inyo ng Diyos, ito'y pinapagawa sa atin ng Diyos, regardless kung sino ang mawala, even me, you continue. You know what, my brother? What we are doing here is not for our own sake. We are doing this to advance the kingdom and for God's glory alone. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Now, what is the truth of the matter, my brothers and sisters? God's works is bigger than any one person, season, or moment. Yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, higit ito sa tao, higit ito sa sitwasyon, higit ito sa panahon, higit ito sa anumang kalagayan. Hindi pwedeng mapigilan yung God's work ng kahit sino pa man. Now, ano ho yung historical insight here? Ano ba yung sitwasyon ng Israel? Israel is standing in this kind of feeling between loss na wala si Moises and the leadership. Sino ngayon ang maglilid sa atin? Naku, si Joshua na. Kasing galing ba siya ni Moises? Kasing husay kaya siya ni Moises? Ano kayang gagawin niya? Are you with me? Nandoon sila sa ganung konsepto ng kaisipan. Between mourning and movement. Uy! Hindi ba kayo malulungkot kasi nawala si Moises? Umiyak muna tayong lahat. Wala naman kayong pakialam sa leader niyo. Umiyak muna tayo. Are you with me? Ganun yung kanilang puso. Mourning and movement. Sinasabi ng Panginoon, magpatuloy na tayo, tama na. Hindi, malulungkot muna kami. Ino-honor namin siya eh. Nandoon sila sa sitwasyon na yun. Between wilderness and promise. Sabi ni Lord, now then, cross over the Jordan. Tumawid na kayo sa Jordan. Hindi, okay na kami sa wilderness. Dito kasi, di ba, dito nga, ang dami ng trials, ang dami ng challenges. If we cross over Jordan, mas, ibig sabihin po, pag nag-cross over sila, nagde-declare na sila ng war against those territory. Di ba? Iba't ibang lugar nandoon, nagde-declare na silang war. Eh, paano yun? Pag tungtong pa lang nila doon, may kalaban na, papatay na sila. Okay na tayo dito. Nakikita nyo yung sarili natin? Okay na tayo dito sa okay. Okay na po, ganito na lang tayo. Huwag na tayo umakbang kasi matcha-challenge tayo pag umakbang. Di ba? Mamaya pagtawanan tayo, mamaya may mga gantong problema, mag-arise pag lumabas tayo. Are you with me? Okay na tayo dun sa ganong klaseng mentality. Okay na tayo dun sa comfort zone. Na meron tayo, ganun din yung mentalidad ng marami sa kanila. Okay na tayo dito sa wilderness. At least, the Lord provide. At least may okay na tayo, hindi tayo mauubos. Pero kasi pag lumabas tayo at pinoses yung promises, baka mamatay tayo. So they could stay grieving what was lost, or they could move toward what God's already promised. Pwede silang mag-iiyak, magnangaungaw sa lugar na yon, o i-possess nila yung pangako. Now, next slide please. Staying in grief would mean dying in transition. Kung magmumukmuk ka dyan, mag-iiyak ka dyan, malulungkot ka dyan sa sitwasyon ng pagkawala ng kahit sino pa mang tao, you will dying yourself into transition. What is best in 2026, it will not be manifested in your walk with the Lord. Because you are still crying. You are still grieving sa mga bagay na hindi na natin mababalikan at maitatama. Sabihin mo nga sa katabi mo, we need to move. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, kapaiban ng kapatid, imagine a student who has already graduated. Yung bagong estudyante na graduate, of course, meron siyang diploma. Of course, meron siyang qualification. Kung graduate ka ng engineering, qualified ka maging engineer, probably. Pag board passer ka, probably, qualified ka. May opportunity available. When you apply dun sa mga big companies, probably, pwede ka makapasok. Ngayon, ipagpalagay natin, yung mga first attempt mo, nag-fail ka. Di ba? Meron po ba ditong medyo working na, medyo naging successful na, pero nakaranas ng failure? Nag-apply ka pero di ka natanggap? Ako madalas, nung nagkatrabaho ko, umaabot ako ng final interview. Kaya nga, tip lang, no? Pag sinabing tatawagan ka lang, yun pala tatawanan ka na lang, no?
Madalas din ako ma-reject that time. Nung ako po'y empleyado pa. Are you with me? So, ganun. Ngayon, mga pangit na nangyari, but because of past failure, rejected application, fear of disappointment, maaring you refuse to apply for new jobs. Ayaw mo na ngayon sumibok doon sa mga best na inilalagay ng Lord sa puso mo. Ayoko mag-apply dyan kasi nag-fail nga ako doon sa isa eh. Are you with me? Ayoko na. Nagkakaroon ka na ng fear of disappointment. Now, anong makikita natin dito? The degree is real, the opportunity is available, but the progress is frozen because they are mentally stuck in the past. Yun yung ikatakot natin. If you are mentally stuck in the past, it will frozen you. Na para umakbang nakakatakot. Kasi, ganun nga yung nangyari kay kumari. Ganun nga yung nangyari kay kumpare. Ganun nga yung nangyari kay brothers and sisters. At naranasan ko, totoo yun, nahirap. Kaya nakakatakot ng umakba. Are you with me? It's make you frozen. It makes you mentally stuck in the past. Hindi mo mararanasan yung what's God's best in the future, in the present, if you will remain stuck your mind in the past. God's word to Joshua is the same word to us. Pastor, ang kausap lang dyan si Joshua? Yes. Probably. In context, si Joshua. In context, yung beneficiary, yung Israel. But as we study the word, this is in our time to claim the yes and amen in that promise. Are you with me? Naintindihan? Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Praise the Lord. Now, your qualification still stand, my brothers and sisters. Kung ano mang qualification na meron ka, kung ano man yung pangarap na maaring pinanghinaan ka ng kalooban, your promise still exists. Yung pangako ng Diyos, nakatagumpayan sa pangakong yan, claim mo yan. Now move. Huwag kang tumigil. I remember my friend during the time, nung kami po ay nag-a-apply pa sa call center that time. Yung kaibigan kong ito, he failed so many times. He failed so many times, I think more than 20. Ang sabi ko sa kanya, pastor ako sabi ko sa kanya, kaibigan, baka hindi yan ang linya na pinapalakaran sa'yo ng Diyos. Baka may iba pang pagkakataon na binubuksan sa'yo. Alam mo, minsan, hindi rin tamang makinig sa pastor, no? Alam mo, hindi siya nakinig sa akin. He continue. Tapos, through enough, nakita ko one time nakapasok siya. And now, he is the boss. Palakpakan natin si Lord. More than a decade, now he is a boss. He earning more than what I earn. So the point is, kung magtitingnan niya yung past failure niya, mapoprosen siya, yes, hindi nga ito yung para sa akin. Diba? Kaya lang, hindi siya natatali nung nakaraan, kundi humakbang siya. Now, move. Now, ano sabi ni Tony Evans? The past may inform your present, but it must never imprison your future. Maaring, yung past, makakatulong ito dun sa present mo for information per se, pero wag na wag mong hayaan na itong nakaraan mo, ikulong ka para hindi ka makakbang sa hinaharap. Minsan kasi kinukulong ka ng nakaraan eh. 'Di ba? Kaya hindi ka makakbang doon sa hinaharap. Now, ano yung spiritual principle here? Mourning too long can become disobedience. God allows grief, but He never allows grief to replace obedience. Tandaan niyo po yan. Yung pagmumukmok ng matagal doon sa pagkawala ng mga nawala, sometimes it becomes disobedience to God. Kasi you delay eh. Because when you delay, the Bible tells us, when delay is still disobedience. That's the problem here. If you mourning too long, you become disobedience to God. What would need to be realized this morning? Next slide. What season are you still mourning? Ano yung bagay na iniiyak mo ngayon? Anong season in your life na nandoon ka pa rin sa mourning season? Ano yung nawala sa'yo na bagay kaya ayaw mong magpatuloy? Nabigo ka sa pag-ibig, ayoko na magmahal. Kasi lahat na lang mapanakit. Di ba? Tama ba? Lahat na lang binibigo ako. Ayoko nang magnegosyo kasi lahat ng negosyong pinasok ko nalugi. Ayoko nang
mag-empleyado kasi ang hirap ng empleyado. Are you with me? Ano yung mga bagay na nawala yung bagay na yan para ikaw ay magpatuloy? Ano yung mga bagay nag-cause of delay in your life para manatili ka sa comfort zone mo? Dito na lang ako sa kwarto, dito na lang ako sa bahay, dito na lang ako sa location na ito. Ayoko nang lumabas, ayoko nang subukan yung mga bagay. That is your comfort zone. And next slide. Release regrets you cannot change. Bitawan mo yung mga bagay na hindi mo naman mababago. Bitawan mo na yung mga regrets na yan. Kasi walang time machine. Sabi mo nga sa katabi, walang time machine. Walang time machine na pwede mong balikan yung nakaraan para itama. Those regrets need to be released. You cannot change it. Stop rehearsing the mistake God has already given. Take one obedient step. Now, next slide. Faith does not wait for everything to feel right. Faith moves because God has spoken. Alam nyo ho, yung pananampalataya, hindi ito binibigay o inilalakaran pag okay lang ang lahat. Ang pananampalataya ho ay galing sa Diyos dahil ito'y sinabi ng Panginoon sa atin na tayo'y manampalataya tumakbang. Ang Diyos ang nagpanimula. Ang Diyos ang nagtanim. Now, if God's word continue to despite the past, then the question this morning, how do we move forward when the future feels dangerous? Paano tayo magpapatuloy kung para bang nakakatakot itong hakbangan natin? At sabi ng Panginoon, be strong and courageous. That leads us to point number 2. Now, moving forward always required courage. Sabihin nyo nga po, courage. So, ito yung requirements. Diba? At ang sabi doon, God repeats one command to Joshua 3 times. In Joshua chapter 1, highlights nyo na lang itong chapter 1, 6, 7, 9. 3 beses sinabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous. Repetition in scriptures means urgency. Pag sa Bible po, mapapansin nyo po, may pinapaulit-ulit na salita, it means there is a sense of urgency. Are you with me? Merong pinagdidiinan ng Diyos. Why courage? Because Joshua is facing, ito yung haharapin ni Joshua, a new leadership role. Uy, assistant lang ako. Ngayon ako na yung mangunguna ng Israel. Akong hirap nito. Hindi ako ready. Hindi na ibulong sa akin ni Moises lahat ng dapat kong gawin. Ako na ngayon. Ang hirap ng pasan-pasan niya. Hindi lang yung pangunguna, kundi alam niya, nung sumilip siya dun sa promised land, ang tindi ng kalaban. In fact, sabi doon, no, hyperbole. Sabi nila, ay may mga higante dun eh. Ang lalakas kaya doon, nandun pa nga yung descendant ni Anak. Are you with me? So, nakita niya mismo, malalakas, may mga 45 city, paano ko masasakop yun? Ang titindi ng kalaban, nandun yung fear. Yung high expectation. Titingnan siya ng mga members niya, ng mga leaders niya, ng mga workers. Kagaya kaya siya ni Pastor? Kagaya kaya siya nung dati naming leader? Kaya niya kayang gawin yung ginagawa niya ng dating leader namin? Normal yun. Probably, you observe. Kaya ni Pastor Harrison? Kaya ni Brother Jacob yun? Kaya ni Brother Louie yun? Gampanan? Are you with me? May high expectation. Ito yung nagbibigay sa puso niya. A massive responsibility. Ano yung massive responsibility ni Joshua? Kailangan niya, itong Israel, itawid doon sa lupang pangako. Paano kung hindi mangyari? Tingnan nyo ito. Nung binigay ng Panginoon, now Joshua move. Sinabi niya dun sa mga following verses, be strong and courageous, I will be with you. Wherever you go, sinabi niya kay Joshua. Pero, hindi sinabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala Joshua. Yung journey mo magiging madali. Hindi kasi magiging maghirap ng journey ni Moises. Your journey will be easy. Huwag kang mag-alala Joshua, mawawalan ng resistance. Walang mag-aaklas against you. Huwag kang mag-alala, Joshua. Pag ikaw ay nalulungkot, nandyan ako, iko-comfort kita. Hindi sinabi ni Lord yun. Wala sa Bible yun. Instead, God commands courage. Alam niyo yun now then, it's a decisive command. Utos. Kino-command niya si Joshua na maging malakas, matapang ka. Biblically, courage is not a feeling. It is a decision to obey despite of fear. Alam nyo ho, sa atin ho, no, sa ating ang katapangan ho, yung physical. Kunwari, hinamon mo ko, sige, lalaban ako sa iyo. Mano-mano, yun yung physical. Description ng courage, katapangan.
Pero sa Bible po, iba. Ito yung klase, yung courage po, it is a decision to obey. Yung pagsunod kahit may pagkatakot. Isipin mo, anak, patayin mo nga yung ilaw doon sa kwarto o yung electric fan. Ma, ay bunutin mo yung mga saksakan. Ma, brown out. Ang dilim. Tutulod ka pa rin. Yun yung pagsunod kahit may pagkatakot. So, etong courage, nakatay ito doon sa obedience. Kaya nga po sabi sa verses 7, be strong and very courageous. Kanina, sa verses 6, be strong and courageous. Sa verses 7, inulit yung very courageous. Nakita nyo? Diniinan lalo, be careful to obey all the law. Now, yung courage is not boldness without direction. Courage is obedience in the face of fear. Ano ibig sabihin nito? Hindi ho dito yung katapangan laging pinagsisigawan. Kuwari, may nang-away sa'yo. Pagsisigawan kita, hindi ako natatakot dyan. Ipopost ko yan. Kahit magkaharapan kami, di ako tatakbo dyan. Ganun yung description ng courage sa mundo. Are you with me? Minsan nga, nilalakaran din ito ng maraming Kristiyano. Kung paano yung galawan ng mundo, galawan din ng mga Kristiyano. Pinost mo ko, post kita. Social mediahan tayo. Are you with me? Kaya wala tayong mawin. Kasi kapwa Kristiyano, naglalabanan. Sabi mo nga sa katabi mo, wag ganun. Diba? So, ang sinasabi dito, tunay na katapangan ay pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit may pagkatakot. Now, ano ho yung situation nila dito? Ang situation ho ng Israel na hinaharap dito, fortified city, sabi ko nga kanina, trained enemies, bold stronghold. Ang dami nilang haharapin eh. Pagtawid nila doon, crossing over the Jordan, nando doon na lahat. Jebusite, Amorites, Hittites. Iba pa yung mga tribes na yan, nando doon ng Jericho. Yung wall of Jericho, nando doon ng Jerusalem, nando doon lahat. Ang dami. Ang dami nilang ipoposes, ang dami nilang lalabanan. Pag sinabi silang tumawid doon, yari na. Nagdi-declare na sila ng war as they entering to enemy's territory. Nandiyan dyan ng Jericho, andyan dyan ng Ai, andyan ng southern cities, northern cities, Jerusalem, Hebron, Debir, Hazor, Madon, Shimon. Andyan din yung mga Canaanites, andyan din yung mga ethnic groups, yung sinabi ko kanina, Perizzite, Amorites, Jebusite, Hevitites, di ba? So, ang dami-daming kalaban. Tapos, hindi naman sila trained. Humanly speaking, they were only slave. Alipin lang sila sa Egypt. Sipin nyo, hindi naman sila trained as warrior. Alipin lang sila. Wala silang military experience. Are you with me? Hindi sila marunong makipaglaban. Hindi sila kagaya ni Major. Nasanay makipag-bang, bang, bang. Wala silang kakayahan na ganon. So isipin mo, Jacob, may boxing kayo ni Manny Pacquiao bukas. Tapos ini-expect natin si Jacob mananalo kay Pacquiao. Ganun yun. Oy, pupunta tayo sa gera lahat sama-sama tayo. Ini-expect natin uuwi tayong buhay. Are you with me? Ganun yung situation nila. Wala naman silang train. Hindi naman sila train. So if courage depend on strength, Israel will fail. Kung ang definition ng courage, pagiging malakas, pagiging matapang, bagsak lahat ng Israel. Kaso hindi nga yun ang definition ng courage eh. Ang courage means obedience. Obeying God's command even if you feel fear. Now, sino ho dito nakakilala kay David and Goliath? Di ba? Alam na alam natin to. Yung hinarap ni David si Goliath, and you know what the story? Walang isa sa Israel na kayang lumaban kay Goliath. He is the best warriors of the Palestine. Walang kaya na humarap dito kahit 5, 10, 20, 50, papatayin lang ni Goliath. Ganon sila hinihiya ang Israel. And there is a young boy who is a shepherd with no military background, who is the least among his brothers and brother na tagapag-alaga ng tupa, nag-step up. Hindi niya sinabi that I am stronger than you, Goliath. Anong sinabi niya? My battle belongs to the Lord. Ganun ka din. Di ba?
David still feel fear. Natatakot siya dun sa mga kwento. Sigurado ka ikaw harap. Probably, si King Saul that time, tinatawan. Ito yung lalaban natin, bata. Hindi nga mabuhat yung espada, hindi nga mabuhat yung mga sanggala. Panangga. Ito yung isasend natin. Probably yun yung nararamdaman niya. Yes, David felt fear. But he moved anyway. Humakbang pa rin siya. Alam mo yung sinasabi niya, kiniklaim niya Psalms 23. That's why when you are facing problem, claim Psalms 23. You are in fear, claim Psalms 23. The Lord is my shepherd, that shall not be in want. When you feel fear, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet water. Even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cups overflow, and surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. So, yun yung mga bagay na kiniklaim niya, pinangahawakan niya. Now, ano yung Goliath in the present? Yes, wala na si Goliath ngayon, physically. Pero presently, nandito ang Diyos. Your Goliath this year may be a diagnosis of disease. May sakit ako. Na-diagnose ako this 2026. This is my Goliath. Maybe your Goliath today, your financial challenge. We are so being stretched. Wala na kaming pera ngayon sa bank. Dami kong bayarin. This will be your Goliath. Maybe your Goliath is ministry calling or ministry challenges. Maybe your Goliath is a difficult relationship. How I deal with this person. I was being stretched with my relationship with him or with her. Kaibigan kapatid, courage does not remove fear. Courage move forward with God despite fear. At sabi nga ho ni Ambrose Redmond, basahin nga po natin, baka inaantok na kayo on 3. 1, 2, 3, basa. Courage is... Naintindihan? Diba? Hindi ibig sabihin, walang pagkatakot, walang nakakatakot na lugar, walang nakakatakot na sitwasyon. Kundi, iniisip mo, yung gagawin mo, masikit pa dun sa nararamdaman mong pagkatakot. Kaya kailangan magpatuloy. Hindi ako mapipigilan ng pagkatakot ko sa kawalan ng pera, sa karamdaman, sa sakit, sa relasyon, para magpatuloy. The enemy is telling me about my past, about my failure, about my weaknesses, but God tells me that He has a promise that He is with me in my journey. What is the spiritual principle that we will understand here? Fear tolerated becomes faith paralyzed. Pag tinotolerate mo yung pagkatakot mo ngayon, yung pananampalataya mo magiging paralisado. Hindi ka hakbang. Kasi nag-focus ka dun sa mga bagay na nakakatakot, mga bagay na pangit, mga bagay na nakakadismaya. And this morning, I want you to realize you need to identify areas where fear is holding you back. Ano yung mga bagay na nagpipigil sa'yo para humakbang? I-identify mo ngayon yun sa mind mo. Natatakot akong mag-fail, natatakot akong hindi ko maabot yung mga pangarap ko, natatakot akong mawalan, natatakot akong mabigo. And then, you declare the word of God over your fear. That's why I highly encourage you to claim all the promises in the Bible. Write it down. Note all the promises. How many Bible verse that you can claim? That's the reason why I encourage you na magbasa ka ng Bible. Hindi pag nasa problema ka na, saka ka lang magbabasa ng Bible. Ngayon, nakita mo doon, pagbukas mo ng Bible, nakita mo doon si Judas nagdikte. Kala mo, yun yung pangungusap sa'yo ng Lord, ay may problema ko ngayon! Ang bigat ng problema ko, nabasa mo si Judas nagdikte. Ngayon, ginawa mo, nagdikte ka din. Ito yung pangungusap ni Lord, no? You should understand. Study the word in advance. Para alam mo, pag wala ka ngayon, sinasabi, wala ka na, mahirap ka na. Philippians 4:19, it says, my God will supply all my needs according to His riches and glories in Christ Jesus. Alam mo yung panghahawakan mong promises. Name your fear, declare God's promises, take one obedience at a time. So God does not give us courage after you move. He gives us courage so that you will be moved. Pinalakas ka ng Diyos para kumilos. Hindi yun nagre-reward si Lord after, kundi siya din ang nag-provide sa iyo para sumunod. Now, courage alone is not enough because boldness without direction leads to distraction, and I want you to understand that. Boldness alone always leads to distraction. Hindi ibig sabihin, di ba? Because without direction leads to distraction.
Hindi ibig sabihin, malakas lang ang loob mo, pero walang direction yan. Yung pagiging katapangan mo, pagiging matapang mo, wala namang direction yan, I tell you, hindi yan yung basangan. It always lead to distraction. Matapang ka, you will face the consequence of your pagiging matapang. Palaaway ka, nakasabay ka ng kapwa mo palaaway, you will face the consequence. Yun yung sinasabi dito. So, God gives Joshua the source of true success. Ito yung pangako. The book of the law shall not depart from your mouth. And that leads us to point number 3. Ito yung pangako. Ano yung kailangan natin? Ang sabi dito, success require obedience to the word. You want to be successful? Tanongin mo yung katabi mo, gusto mo ba maging successful? Ito yung sekreto, ha? Ito yung sekreto, believe me. I try every way in my own ways. Pero walang resulta. Pero, nung sinubukan ko, magpasakop at sumunod sa salita ng Panginoon, kahit minsan nadadapa, tumatagilid, naging maganda yung resulta. And I want you to understand this. This book of the law shall not depart from your mouth, sabi niya sa verses 8. Then you will make your way prosperous and then you will have a good success. Are you with me? So this is critical. Success is not defined by territory alone. Success is defined by obedience to God's word. Hindi dahil maganda ang kabuhayan nyo, magiging successful ka na. Hindi taga-Lasal ka, taga-UP ka, successful ka na, no? Hindi, porket galing ka sa never heard school, hindi ka na magiging successful, no. 3 bagay yung sinasabi dito. 3 commands are given in that word. Slide na. Speak the word. Sabihin nyo nga po, speak the word. Speak the word. Ang sabi doon, shall not depart from your mouth. Yung salita ng Panginoon, wag na wag mong aalisin sa bibig mo. Wag na wag mong aalisin. Ano yon? Yung pangako ng salita ng Panginoon, the fruit of the Holy Spirit, it should be remain in your mouth. Wag na wag mong aalisin. Because God's word must shape our confession. What you confess, you possess. Alam niyo ho yun? Kung ano yung sinasabi mo, ito yung mangyayari. Kung sinasabi mong pangit ka, little by little, papangit ka. Kung sinasabi mong wala kang pag-asa, darating yung inarasyon sa buhay mo na para bang wala ng sitwasyon. Kung sinasabi mong maganda ka, sinasabi mong matalino ka, sinasabi mong mahusay ka by God's grace, kung sinasabi mong ma-achieve mo yung mga victory, yung mga pangarap mo, by God's grace, I tell you, it will happen. Kasi what you confess, you possess. Sabi mo nga sa katabi mo, what you confess, you possess. That is the power of the word. Kaya nga tayo mga magulang, let's declare. Positive, let's declare life, speak life over our children. You will be great among people. God will use you mightily and effectively. You will be successful. Meditate the word. Diba? Meditate, ano sabi doon? Day and sabi mo nga sa katabi mo, araw-araw. Araw-araw. Hindi pwedeng pag Pasko lang, hindi pwede pag Linggo lang, hindi pwede pag may pinapadaraanan ka lang, nagbabasa ka ng Bible. Kundi araw-araw. Because kailangan mo pakainin yung spirito mo. Yung flesh natin kumakain ng physical food, pero yung spirit natin hindi physical food yung pagkain. Ang pagkain ng spirito ay salita ng Diyos. Ang tanong, yung spirito mo ba malnourished? Pag malnourished ang spirito mo, di mo pinapakain ng word. So you need to continue reflect in the word, not occasional reading. And lastly, obey the word. Sabi doon, be careful to do according to all that is written in it. Maintindihan mo, lahat ng nakasulat niyang gawin mo. Kaya akala natin, babasahin ko yung libro ni ganto, babasahin ko yung libro ni ganto. Kasi yung mga taong author nun, successful. Pero, bago pa sila maging ganon, meron munang salita ng Panginoon na applicable sa lahat ng pagkakataon. In teaching, rebuking, reproving, sa lahat ng aspeto ng buhay, salita ng Diyos ang kailangan. Are you with me? God does not bless intention, God blesses obedience. Hindi dahil intention ko'y ganito, mabuti ang intention ko, ano ngayon? Kung hindi ka naman marunong sumunod sa Diyos.
godless obedience, not just only intention. Ganon din si King Saul eh. Intention niya to honor God. 'Di ba? Yung binuhay niya yung king. 1 Samuel chapter 15. Note nyo na lang yan. 1 Samuel chapter 15, he spared the life of King Agag and kinangsam niya lahat ng may inang angi, mga healthy na hayop. Di ba? Sabi niya, i-offer ko naman kay Lord yan eh. The intention is good. Pero hindi naman yan yung command. Ang sabi ng Panginoon, sa umpisa pa lang, completely destroyed the Amalekites nation. Walang ititira kahit hayop, tao. Pati baby patayin. Yun yung command. Yun yung sinasabi. Maganda intention mo, pero tama ba yan? Obedience ba yan sa Panginoon? Now, balikan natin. Joshua is a military leader. Military leader naman si Joshua. But God does not give him a battle strategy, a weapon upgrade, a military manual. Hindi naman yun yung binigay. Kita mo, military leader siya, pero hindi ito yung binigay. Instead, God gave him the scripture. Sabi lang sa kanya, meditate mo yung word, meditate mo yung law, gawin mo yung utos. Hindi sinabi niya, ito yung strategy natin, umikot kayo, tambangan nyo, may mga sniper. Diba? Ganto, tatambangan nyo, tatago kayo doon sa may damuhan. Walang strategy na binigay ang Lord eh. Ang sinabi niya lang, meditate nyo yung word ko. Dumili-dili kayo doon, araw-araw, basahin nyo ang salita ng Panginoon. Yun lang yung strategy na binigay ng Diyos. Ano ho ito? Meron ho isang kwento, yung farmer, may prepared good soil. Merong plant, good seeds. But if he never waters, merong good soil, merong good seed, pero kung hindi niya ito didiligan, hindi niya tatanggalin ng mga damo, hindi niya ito aararuhin, hindi niya ito babantayan, there will be no harvest. Kahit good soil, kahit good seed, kung walang gagawin, para ito'y maging mainam, I tell you, mamamatay din. Ibig sabihin, may trabaho tayong dapat gampanan. God's promises are seeds. Obedience is the watering. Yung pagsunod sa Panginoon matter yan. Your obedience really matter unto the Lord. Kaya nga po, sabi ni Charles Spurgeon, obedience is the key that unlocks every door of blessing. Gusto mong makaranas ng higit? Sumunod ka sa Diyos. So the word you ignore today will become the obstacle you face tomorrow. Probably, that's spiritual principle. Ini-ignore mo ngayon salita ng Panginoon? Probably, pag hindi ka ready, you will face the consequence. You will face the trials along, lahat tayo dadaan sa problema eh. Kung hindi ka ready, kahit Christian ka pa, hindi ka nag-meditate ng word, bibigay ka. Magiging talunan ka. So yan yung gusto ko maintindihan mo. That's transition to last point. This will be the last point. So breakthrough follows alignment. Now, even with courage, even with disobedience, obedience, there is still one fear left. Ano yung one fear left nila? What if I walk alone? Minsan kasi malakas ang loob natin pagkasama natin. Church, gawin natin to, samahan niyo ako. Pag hindi niyo ako sasamahan, hindi ko kaya to. Sino dito yung matapang pag may kasama? Kaya yan, sige. Pero pag mag-isa na, di kaya to. Di ba? Meron mga ganang tao. Now, that's why God ends with this promise. Sabi ni Lord sa kanila, kasi tao yun eh, human nature yun eh. Takot tayong mag-isa. No. Kaya nga sabi, no man is an island. That's the reason why binigay din ni Lord si Eve, kay Adan. Kasi hindi mo naman kaya talaga mag-isa. Kaya nga sabi ni Lord, yung haharapin niya na, sinabi niya kay Joshua, be strong and courageous, and I will be with you wherever you go. So sinasabi siya, pinapalakas, kasama mo ako kahit saan ka pupunta. Yun yung sinasabi sa kanya kasi hindi niya kaya, natatakot siya mag-isa. So God's presence is our assurance. Ito yung security na meron tayo, yung presensya ng Diyos na sumasa atin at sumasama. That's why that leads to point number 4. God's presence is our assurance. So God ends His command to Joshua with a promise. Ano yung promise? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. God will be with you wherever you go. So this verse is not a suggestion. It is a divine guarantee.
Siguradong sigurado ito. Alam mo, ito yung pangako na pwede mong panghawakan. Eh. Malinaw. Di ba, sinabi mo, di ba, oy, punta tayo doon. Gawin natin ito. Pag ganun yung sinabi ko, oy, alam mo, punta tayo doon, gawin natin to. Di ka sigurado kasi you don't have my word na kasasamahan kita. Pero dito, sinabi niya, sasamahan kita. Di ba? Malinaw yon. So, this verse is not suggestion. It is a divine guarantee. Tatlong bagay yung makikita natin dito. Yung structure ng verse, I want you to notice this, yung command. Be strong and courageous, it is a clear command. Decisive. Pag sinabi mong decisive, is a clear, firm, final. Utos. Yung be strong and courageous dyan, I want you to encircle that. I-note mo dyan, it is a command. Decisive command coming from the Lord. The next part will be, do not be afraid or discouraged. That is a warning. Babala ito coming from the Lord. Huwag kang matakot, huwag kang madismaya, mahiya. Ang pangako dito, yung the Lord your God is with you. Yan, sa mga nagdi-discipleship, alam niyo na kung paano mag-encircle. Paano makita yung word. So, bakit may promise? Because yung pangako hindi ganito. Hindi sinabi kay Joshua that I will remove the Jordan River. Hindi sinabi kay Joshua, the fortified cities ay aalisin ko. Yung mga kalaban against you, papatayin ko na bago ka pa dumating. Hindi sinabi yon. Instead, he removed the fear of facing them alone. Takot siya. Ang tinanggal sa kanila ng Panginoon yung pagkatakot sa puso niya na mag-isa ka lang lalaban. Hindi. Lord, mag-isa na lang ba ako dito sa church? Mag-isa na lamang po ako. I am with you. Hakbang, kilos, galaw, I am with you. So God's presence does not eliminate difficulties. God's presence guarantee victory through difficulties. Alam niyo ho, yung Old Testament insight, pag sinabi hong God's presence, tatlong P lang yan. Pag sinabing God's presence, power, protection, provision, and peace. Apat na P yan ha. Power in battle, sa situation ni Joshua, power in battle, protection from the enemies, provision in scarcity, peace in uncertainty. Yun yung apat na P when you say God's presence. Now, Joshua's confidence was not in his leadership skill. Was not in Israel military strength. Yung confidence niya, hindi dahil magaling siya, mahusay siya, matalino siya. Ang confidence niya ay nasa Panginoon. Ganon din tayo. Hindi dahil ikaw yan. Pag napuri ka, ako to eh. Ang galing mo ah. Syempre, ako to. Minsan lumalabas yung flesh no? Usay mo dyan Siyempre, ako to eh. Diba? Hindi dahil mahusay ka doon, kundi yung confidence mo si Lord. God is with me. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. He is our confidence. He is our Emmanuel. God with us. Yun ho yun, mga kapatid. Now, last illustration ko na ho ito. Yung isa hong bata na lumalakad ho doon sa madilim na lugar. Diba? Doon sa street na madilim. It's terrifying. Diba? Takot ka? Sino dito yung lumakad sa street, diba? Pero hindi lakad takbo ka talaga diba? Naranasan mo nung bata ka. Diba? But when the child holds the hands of his parent, pagkasama mo magulang mo, walk beside someone who is stronger, wow, hindi ako natatakot sa dilim. Pero pag nawala si Papa, iba yung dating. Pag nandyan ang magulang mo, diba? Narinig ko nga yung kwento kagabi. Nagpapagupit ako, sabi nung bata. Medyo lakas ng confident ng bata. Merong nag-ano dun sa amin nung New Year inuman Kinaldagan ko nga nagaamon mga lasing Sabi niya, kasi nandito si Papa sa likod ko. Are you with me? Minsan ganun tayo. But because of presence, change everything. Because of God's presence, change everything. Yung dating duwag, naging matapang. Yung dating mahina, naging malakas. Yung dating hindi mahusay, naging mahusay. Bakit? Because of your backup. Because His God is with you. Yun yung ating kalakasan. At ang sabi po ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Huwag kang matatakot. Diba? Na ipagkatiwala yung future mo to known God. Sa kilalang Diyos. So as I end, may I invite the praise and worship team. Now the lesson of this is fear goes where God's presence is forgotten. Faith grows where God's presence is remembered.
Now as I close, ito po yung bagay na gusto ko pong maintindihan nyo. Pwede nyo itong picturean, pwede nyo itong maging meditation. Nakapaki-slide mo nga yung ating conclusions. Endings are not failure. Medyo maliliit, pero picturean nyo na lang po. Endings are not failure. Past cannot stop God's plan. Yung endpoint, yung toldok, hindi siya kabiguan. Yung courage to face the new season requires step forward even when the way seems impossible. Obedience to God's word, it means align daily life with His instruction. God's presence is your assurance. It means you will not walk alone. Yan ang pangako. Just like Joshua, we are called to rise, move forward, and claim God's promises. First step is crossing over the promise to possession. Let us all stand this morning. So, ano man yung word na naintindihan mo, ano man yung reminder sa iyo ng Panginoon for you to move. Now then, sabi ko nga pa na kanina, what is means now then? It's time to move. So this time, the Lord is telling you, it's time for you to move. Whatever the battle that you are in, whatever happened in the past, whatever happened in 2025, now then, it's time for you to move. It's time for you to claim the promises. And I want you to remember all those things na pwedeng makahadlang sa'yo. And let's unload everything unto the Lord. Lord, ibinibigay ko sa iyo yung pagkatakot ko ngayon. Ibinibigay ko sa iyo, Panginoon, yung puso ko, yung mga situation na what happened. I want to continue this 2026. Come on, let's worship God as we reflect with His Word.